Napilitang magsuspende ng face-to-face classes ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa matinding init ngayong araw. May paliwanag ang Pag-asa sa mainit na panahong nararanasan itong mga nakalipas na araw. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa tindi ng init, napasilong muna ang mga rider na ito habang wala pang biyahe. Si TJ, dinoble na ang suot na damit panlaban sa init. Pag ito lang, tumatagos eh. Sobrang init po, hindi po kakayanin pag gumala-gala. Ang kapwa niya rider na si Maki, di nalilimutang magbaon ng tubig kapag bumabiyahe. Malamig, para hindi ka ma-dehydrate. Sobra sir, sobrang init sir. Sa mapang ito, makikita ang mga lugar na nakapula ay nakaranas ng heat index o damang init na 35 degrees Celsius pataas kaninang hapon. Kabilang dyan ang Tuguegarao, Bataan, Tarlac, Pampanga, maging sa ilang bahagi ng Cebu, Davao at South Cotabato. Ang heat index 33 degrees Celsius pataas ay nasa extreme caution level. Posible rito ang heat cramps at heat exhaustion na maaaring mauwi sa heat stroke. Danger level o mas delikado naman kung 42 degrees Celsius pataas ang heat index sa isang lugar. Paliwanag ng Pag-asa, mainit ang panahon dahil kakaunti ang mga ulap dulot ng ridge o extension ng high pressure area. Nakadagdag din sa init ang easterlies o yung mainit na hangin mula sa Pacific Ocean. Walang moisture na nangyayari. So therefore, walang mga cloudiness na napo-form. Kulay blue ang ating kalangitan. So ibig sabihin, direktang tumatama yung init ng araw sa atin. Sumabay pa dyan ang pagpasok ng tag-init nitong Marso at ang pagpapatuloy ng El Nino. Although weakening ang El Nino, pero yung impact or epekto nito na may significant na reduction sa tubig ulan at medyo mas mainit na temperatura. So pwedeng masasabi natin na mainit na tag-init ang pwede nating asahan sa ngayon. Ilang lugar tuloy ang nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa matinding init. Sa Muntinlupa City, suspendido ang afternoon classes mula preschool hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Nagpatupad din na blended learning sa lahat ng antas sa mga public schools sa Caloocan City para sa panghapong klase. Ganyan din sa Quezon City, Dagupan City, Pulangi sa Albay, Iloilo City at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. Sa Maynila naman, pinayagan ng mga paaralan na magdesisyon kung sususpindihin ang face-to-face classes para mag-blended learning. Ayon din mismo kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, pwede itong ipatupad ng mga paaralan. Meron na po tayong order sa Department of Education na pwedeng mag-switch to blended learning ang ating mga paaralan kung meron silang mga nakikita na mga iba't ibang problema. Kasama na dito kung mainit ang panahon, pwedeng mag-switch to blended learning. Posibleng magtagal pa hanggang Mayo ang mainit na panahon. May ilang paraan namang pwedeng gawin ng mga estudyante at mga paaralan para mabawasan ang damang init ayon sa Department of Health. Basta nasa shaded area ka, okay lang at may electric fans. School and learning can happen. So ako case-to-case basis yan. So sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate. Very important to hydrate. Mag-sunblock kung ikaw ay sensitive to sun, staying out in the sun for long periods of time. Nag-abiso na rin ang DOH na mas mataas ang tsansa ng heat stroke ngayong mainit ang panahon. Kaya payo nila sa publiko, uminom ng maraming tubig, limitahan ng paglabas, magdala ng payong o sombrero at magsuot ng preskong damit. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.